Hello po. Magbigay pa nga tayo ng additional perspective ukol dito sa paksa Silikan na na-vlog natin the other day. Okay, sa bagay nga, ako ay agree na dapat talaga pag-aralan mabuti yung na yan, ano, yung planong proyekto na yan. Kasi, siyempre, talagang there are always two sides to the coin, yung bad at saka good. Ngunit, para sa akin, talagang mas marami yung benefits compared doon sa sinasabing environmental distraction o yung mga hindi magandang epekto. Anyway, dapat talaga, sabi ko nga, pag-aralan mabuti. Ngunit, ako ay naniniwala na yung mga malalaking kumpanya na yan, talagang grabe yung feasibility study na ginagawa nila before they enter into something. Talagang pinapag-aralan maigi. Okay? Yung isang sinasabi ng mga against ay ito, mas gagrabe daw yung problem natin sa kuryente. Kasi nga dito sa Pilipinas, every now and then may mga blackout. Ang pinakarason dyan is that yung source of electricity natin is simply not enough para sa needs ng mga Pilipino. So, palagay ko talagang kulang yung source. Uh, Although in some instances talagang nagka-blackout for some unavoidable circumstances, but overall, because of burnout dito sa atin ay yung kakulangan sa source of electricity. Ngayon, sinasabi nila na siyempre mas gagrabe daw yung problems natin sa electricity. Ngunit sinasabi ko nga mayroong thorough feasibility study ang ginagawa ng mga big companies na yan. So sa palagay ko, dahil alam nila na laging blackout dito, mayroon silang alternative. O baka magtayo na rin sila ng sarili nilang mga electric source of electricity. Kasi nga napakalaking project yan. Siyempre, industrial hub. So, parang kanyan, parang isang syudad kung tutuusin. Napakalaking area, napakalaking mga napakalaking mga operation. Wherein talagang kailangan nilang electricity. So ako ay naniniwala na hindi maapektuhan yung electric power natin dito sa Pilipinas. In fact, baka mas mas ma-improve dahil siyempre may mga ganyan, may mga companies na siguro mag-isip na magtayo ng more source of power para sa kanila. At saka siyempre, in demand an electricity, then more companies will venture para magtayo ng power plant. Okay? So, ganun yan, ano? Kaya, yung sinasabi na baka makakaapekto sa electric natin, power problem natin, ako naniniwala na hindi ganyan, ano. Pagkatapos, itong sa nasabi na naman, they are in need of water. Marami daw yung kailangan na tubig para sa mga malalaking computer na o machineries na gagamitin diyan. Okay, well, sa mga developed countries, mayroon silang technology wherein
yung mga tubig na yan, pwede nilang mai-recycle. Okay? So, in fact nga, di ba, sa Saudi Arabia, yung dagat ginagawang freshwater, pati yung mga maruming tubig, so nagiging freshwater. So, it's the technology. Kaya para sa akin, hindi tayo mababahala. Pagkatapos sinabi naman doon na hindi daw sila kukuha ng water underground. So, hindi affected yung water table underground. Okay? Sinasabi nila na pag ang isang gagamitin na source of water ay yung rain. So, sabi ko nga, may technology. Kaya, as far as water is concerned, hindi maapektuhan yung tubig ng mga Pilipino. Anyway, kung tutuusin yung the whole area ng Pilipinas, maliit lang naman na area na yan, ano? O, halimbawa, dyan sa Tarlac na nagkaganan, dito sa amin, sa Pangasinan, affected. Sa palagay ko, hindi na. Kasi medyo malayo na. Maybe, yung mga near places sa area na yan, they will be affected. Pero, kaunti lang naman yan, ano? Okay. Kaya, ang kwan talaga is, talagang tayong mga Pilipino is pag may mga kwan, marami kaagad ng mga comment, ano? Although, kung legitimate yung kwan nila, yung mga sinasabing problems, then okay lang. I-consider at pag-aralan ng government. Pagkatapos yung napanood ko last time about baka kukunin daw yung lupa nila, wala na silang lupa. Well, multinational yan. Sa palagay ko, hindi mangyayari na basta-basta nilang kunin yan, ano? Babayaran nila sa market value. Ang inaaboy lang yan para sa akin ay yung baka may mga Pilipino na mag-take advantage na halimbawa yung mga farmers na dyan, may mga landowners dyan, may mga Pilipino na bibilhin ng mura pagkatapos silang magbibinta ng mahal doon sa concerned companies na involved yan sa PAX Silica. So yun ang dapat tignan natin, yung mga Pilipino na mag-take advantage, bibilhin nila yung lupa ng mura pagkatapos silang magbibinta doon sa mga multinational companies na mahal. Okay, so ganun lang. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Ganun din sa ating FB account.